Ang Gangkhar Puensum, na may taas na 7,570 metro o 24,836 na talampakan sa hangganan ng Bhutan at China, ang pinakamataas na bundok sa mundo na nananatiling hindi pa naakyat. Nanatili itong hindi naakyat, itinuturing ng mga mountaineer na sagrado at hindi dapat galawin ang Gangkhar Puensum, pangunahing dahil sa malalim nitong espiritual at kultural na kahalagahan sa tradisyong Bhutanese. Ang paggalang na ito ay nakaugat sa mga Budhistang halaga ng Bhutan, kung saan ang mga bundok ay madalas ituring na mga banal na lugar na tinitirhan ng mga espiritual na nilalang. Ang pangalan ng bundok, na nangangahulugang White Peak of the Three Spiritual Brothers, ay sumasalamin sa espiritual nitong simbolismo. Pinaniniwalaan ng mga Bhutanese na habang mas mataas ang inaakyat ng tao, mas nagiging sagrado ang lupain, kaya't nararapat ang mas mataas na paggalang at pagrespeto. Bunga nito, ipinagbawal ng Bhutan ang pag-akyat sa lahat ng tuktok na lampas 6,000 metro noong 1974 upang maprotektahan ang mga sagradong poop na ito, at pagsapit ng 2003, tuluyang ipinagbawal ang pag-akyat sa anumang bundok upang mapanatili ang kabanalan ng Gangkhar Puensum at iba pang banal na bundok. Ang espiritual na proteksyong ito ay kaakibat ng mas malawak na pilosopiya ng Bhutan na gross national happiness, na inuuna ang pagpapanatili ng kultura at kalikasan kaysa sa kita o material na pakinabang. Sa ganitong paraan, nananatiling buo at hindi nagagalaw ang Gangkhar Puensum, isang sagisag ng malalim na ugnayan ng Bhutanese sa kanilang kalikasan, pananampalataya, at pambansang pagkakakilanlan. Ang pagbabawal sa pag-akyat ay parehong hakbang kultural at pangkalikasan, na nagpoprotekta sa mga marurupok na ekosistema at nagbibigay galang sa sagradong katayuan ng bundok. Matatagpuan ang bundok sa hangganan ng Bhutan at China, at may hindi pagkakaunawaan hinggil sa eksaktong lokasyon ng hangganan at kung ang tuktok ba ay ganap na nasa loob ng Bhutan o bahagi nito ay nasa China. Ang alitang teritoryal na ito ay nagpalala sa isyu ng pag-akses at mga pahintulot sa pag-akyat. Noong 1978, isang Japanese na grupo ang nagtangkang akyatin ang Gangkhar Puensum mula sa panig ng China, ngunit nahinto dahil sa mga pampulitikang pagtutol ng Bhutan, na nagpapakita ng sensitibong kalagayan ng geopolitika sa paligid ng bundok. Noong unang panahon, mahirap matukoy ng eksakto ang Gangkhar Puensum sa mga mapa. Ang mga naunang pagtatangka noong dekada 80 ay nabigo, bahagi dahil sa hindi tumpak na mga mapa at sa malayong lokasyon ng bundok. Hindi pa kailanman nagsagawa ang Bhutan ng opisyal na pagsisiyasat sa bundok, na nagdagdag pa sa misteryo at hirap ng mga ekspedisyon. Kahit na may makabagong teknolohiya gaya ng satellite at ES, nananatiling may kaunting hindi pagkakaunawaan tungkol sa eksaktong heograpiya ng bundok. Ang pamamaraan ng Bhutan sa turismo at pangangalaga sa kalikasan ay nakatuon sa high-value, low-impact tourism na layuning mapanatili ang malinis nitong kalikasan at pamanang kultural. Ang pagbabawal sa pag-akyat sa Gangkhar Puensum ay sumasalamin sa mas malawak na pangako ng Bhutan sa ekolohikal na balanse at paggalang sa mga paniniwalang kultural, na nagsisilbing huwaran para sa napapanatiling turismo sa kabundukan at konserbasyon ng kalikasan. Noong taong 1985, isang Japanese na mananakbo ng bundok ang nagkaroon ng pulmonary edema sa tinatayang taas na 6,888 metro, kaya kinailangang bumalik ng ligtas. Noong 1986, ang iba pang mga grupo ay hinarap ang mga avalanche at malalakas na hangin na nagpilit sa kanila na umatras bago maabot ang tuktok. Isang grupo pa nga ang na-evacuate gamit ang helicopter dahil sa mapanganib na kalagayan. Walang naiulat na namatay o nawawalang mga mananakbo ng bundok sa mga pagtatangka na ito. Mula nang ipagbawal ng Bhutan ang pag-akyat sa mga bundok na lampas sa 6,000 metro noong 1974 at ang lahat ng mountaineering noong 2003, wala nang opisyal na ekspedisyon ang pinayagan at wala ring matagumpay na pag-akyat o mga aksidenteng may kaugnayan dito. Noong 1978, isang Japanese na grupo ang pinayagang umakyat mula sa panig ng China, ngunit na-revoke ang kanilang permiso dahil sa mga isyong pampulitika bago pa man nila subukang abutin ang tuktok. Ang mga panganib na pumipigil sa mga umaakyat na ligtas na makababa mula sa Gangkhar Puensum ay dulot ng kombinasyon ng mga likas na panganib at mga hamong logistikal na pumigil sa maraming pagtatangka ng ekspedisyon. Mapanganib na lupa at teknikal na hirap, ang bundok ay may mga matutulis na taluktok tulad ng tinatawag na Dinosaur Ridge, matarik na batuhang hagdan, at hindi matatag na seracs, na ginagawang mahirap at delikado ang pag-akyat at pagbaba. Sakit dulot ng mataas na altitude, ang
Mga umaakyat ay nakaranas ng pulmonary edema at iba pang sakit na may kaugnayan sa mataas na altitude sa mga kampo sa taas na lampas 6,000 metro na maaaring makaapekto sa kanilang pag-isip at pisikal na kakayahan, kaya nagiging mas mahirap ang ligtas na pagbaba. Mga malalalim na bangin sa yelo, maaaring itago ng mga glacier ng bundok ang malalalim na crevasse na mapanganib kung hindi tama ang pag-navigate. Ang pagbagsak sa isang crevasse ay maaaring maging sanhi ng kamatayan, kaya kailangang may kasanayan ang mga umaakyat sa paglalakbay sa glacier at paggamit ng mga lubid para sa kaligtasan. Matinding panahon. Kilala ang bundok sa matinding panahon tulad ng biglaang snowstorm, napakalamig na temperatura, malalakas na hangin, at mabigat na pag-ulan ng nyebe na maaaring magbara sa mga daanan o magdulot ng avalanche. Ang mga kondisyong ito ay nagpapahirap sa pag-akyat at maaaring magdulot ng hypothermia, frostbite, at pagkapagod dahil sa mga panganib na ito. Ang pag-akyat at pagbaba sa Gangkhar Puensum ay napakadelikado at nangangailangan ng mataas na antas ng kahandaan at kasanayan. Ang pagkakaroon ng mga nakatagong crevasse sa ilalim ng mga snowfield ay nagdudulot ng panganib ng pagbagsak sa parehong pag-akyat at pagbaba, lalo na kapag mahina ang visibility o mahina ang mga snow bridge. Dahil sa pagbabawal ng Bhutan sa pag-akyat, walang opisyal na serbisyo ng rescue na magagamit. Sa kaso ng aksidente, ang mga umaakyat ay nakasalalay sa lokal na otoridad na maaaring tumangging mag-rescue o usigin ang mga umaakyat dahil sa iligal na gawain na nagpapataas ng panganib sa pagtatangkang bumaba pagkatapos ng pinsala o aksidente. Ang kombinasyon ng mataas na altitude, teknikal na pag-akyat, at matitinding kondisyon ay nagdudulot ng pagkapagod na nagpapahina sa kakayahan sa pagdedesisyon at koordinasyong pisikal, kaya tumataas ang panganib ng aksidente sa pagbaba. Ang mga salik na ito ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang napakadelikadong kapaligiran kung saan kahit ang pag-abot sa tuktok ay hindi tiyak. At ang ligtas na pagbaba ay isang napakalaking hamon na pumipigil sa anumang matagumpay na pag-akyat at pagbabalik mula sa Gangkhar Puensum. Ang pag-akyat sa bundok ay labag sa batas ng Bhutan na nagbabawal sa mountaineering upang protektahan ang mga sagradong tuktok at kalikasan nito. Ang mga hindi otorisadong umaakyat ay nanganganib na maaresto, pagmultahin, o pilitin na lumikas ng mga otoridad ng Bhutan. Ang mga tensyong politikal dahil sa alitang hangganan ng Bhutan at China ay nagdudulot pa ng karagdagang komplikasyon at panganib para sa mga hindi otorisadong ekspedisyon. Ang Gangkhar Puensum ay may taas na 7,570 metro na may matinding panahon sa Himalaya, kabilang ang matinding lamig, mabigat na pag-ulan ng nyebe, avalanche, at mahirap na lupain. Dahil sa pagiging malayo ng bundok, wala itong naitatag na rescue o suporta na infrastruktura na nagpapataas ng panganib ng nakamamatay na aksidente kung sakaling magkaroon ng problema ang mga umaakyat. Nililimitahan ng Bhutan ang pag-akses sa bundok at ang lugar ng hangganan ay sensitibo at hindi maayos ang pagkakagawa ng mapa. Ang hindi otorisadong pagpasok ay maaaring magdulot ng sagupaan sa mga puwersa ng seguridad sa hangganan o ma-stranded sa malalayong, mabatong lugar na walang suporta. Sa kabila ng matinding pagnanasa ng mga adventurer at mountaineer mula sa iba't ibang panig ng mundo, nananatiling hindi naakyat ang Gangkhar Puensum. Ito ay sumisimbolo sa pagsasama-sama ng pakikipagsapalaran, espiritualidad, at pangangalaga sa kalikasan. Isa ito sa kakaunting natitirang lugar sa mundo na nagtataglay ng hiwaga at paggalang, na nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng bundok ay nararapat sakupin.